Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, ibibigay ko sa inyo ang iba't ibang ibig na sabihin ng get. Pero bago tayo pumunta dyan, turuan ko po muna kayo ng tamang pagpoporma para sa get. Okay? Pag ang pinag-uusapan po natin ay pang ngayon, ang ibig ko lang sabihin sa pang ngayon ay ngayon po isinagawa yung aksyon, get po ang inyong pipiliin o gagamitin. Ang spelling ay G-E-T. Pero kung ang action nyo ay nangyari noon, got naman, G-O-T. Okay? Pero kung ang action naman ay mismong sa oras na iyon ay isinasagawa mo, getting naman, G-E-T-T-I-N-G ang inyong gagamitin. Okay? So, ibinibigay ko lang po sa inyo yung ideya ng tamang pagpoporma na kung saan ay ibinabase natin kung kailan nangyari ang aksyon. Okay? Ngayon, ibigay ko na sa inyo yung iba't ibang ibig na sabihin ng get. Okay? Pag nakatanggap, ang ibig sabihin niyan ay got. Okay? Kasi di ba pag nakatanggap, yan ay nangyari na sa nakaraan. Pero pag gagawin nyo itong nakatanggap ng pang ngayon, tumanggap naman. Di ba? Pero pag getting naman, ang mangyayari dito sa nakatanggap ay tumatanggap. Ganun po. Pero nagbigay na lang po ako ng isang example para hindi tayo humaba ng humaba. So, itong nakatanggap ay got. Okay? Nangyari sa nakaraan. So, yung number 1 natin, yan yung unang ibig sabihin ng get. Nakatanggap. O ang tamang katumbas ng nakatanggap ay got. Okay? So, ito po yung aking halimbawa. I got a gift from my friend. Ako ay nakatanggap ng regalo mula sa aking kaibigan. Itong salitang nakatanggap na nangyari sa nakaraan, pag itinumbas mo yan sa English, got. Okay? Number 2 naman, pwede rin po natin gamitin yung get bilang bumili o kumuha. Pwede rin po yan. I get flowers for my mother. Ako ay kumuha o kaya bili ng mga bulaklak para sa aking ina. Ayun po. So, pwede rin po ang ibig sabihin ng get ay bumili o kumuha. Okay? So, may kitandaan na. Pwedeng nakatanggap, pwedeng bumili, o kaya kumuha. Tapos po, dito naman sa number 3, pwedeng ang get po ay gamitin natin bilang ikinuha o ibinili. Halimbawa, she got her sister a new dress. Ikinuha o kaya ibinili niya ang kanyang kapatid na babae ng bagong damit. Yun po. Okay? So, dito naman, kung mapapansin nyo, pagkatapos po natin gamitin itong got, ang isinunod po natin ay yung tao na kung saan ay meron kang ibibigay sa kanya. At yung ibibigay mo sa kanya ay ito po. Isusunod nyo po dun sa taong pagbibigyan nyo pagkatapos ng got. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, she got her, itong her, yan yung pagbibigyan mong tao. Saka pa mo isusunod yung bagay na ibibigay mo doon sa taong iyon. Okay? Para dito sa number 3, ikinuha o ibinili. Ganyan po yung pattern. Number 4, ang ibig sabihin po ng get ay pwede ring dumating o nakarating. I got to the mall yesterday. Nakarating o kaya dumating ako sa mall kahapon. So, yan yung ika-4 na ibig sabihin ng get. Number 5, kumuha. Pero dito naman sa kumuha, ang ibig ko sabihin dyan ay kukuha ka ng sasakyan. Okay? Halimbawa, I got a taxi after the party. Kumuha ako ng taxi pagkatapos ng kasiyahan. So, may kitandaan na rin po ito, 3, 4, and 5. Okay? Ngayon, dito naman sa number 6, ibig sabihin naman ng got na unawaan. Pwede rin po natin gamitin ang get o got bilang nauunawaan o naunawaan. I got your point. Naunawaan ko ang iyong punto o ang iyong pinupunto. Okay? And number 7, ito itinuro ko na sa inyo ito dati. Tinuruan ko pa kayo makagawa ng sarili ninyong mensahe gamit po ito. Na ang ibig ko sabihin po dito sa na, para maipakita ang pagbabago. Halimbawa, he gets hungry. Siya ay nagutom. Kanina, hindi siya nagugutom.
Tapos ngayon, nagugutom na siya. Kumbaga, may pagbabago na nangyari. Okay? Kalimitan po, ginagamit natin itong na o gets kapag ang isusunod natin ay adjective. At kung mapapansin nyo, itong hungry ay adjective po yan. Okay? Inilalarawan mo yung kondisyon ng tao at yun nga ay gutom. So, may kitandaan na po yung 1 to 7. At yun po ang ibig sabihin ng get. Okay? Okay guys, so tapos na po tayo sa ating aralin. Sana may kitandaan po yung 7 ibig sabihin ng get kasi lagi po yung ginagamit ng mga Amerikano para maintindihan nyo sila na lubusan. So thank you po ng maraming kay Sir Nat at kay Ma'am Helen Tambongan from Bicol. Salamat po sa suporta nyo. Pinalalakas nyo ako. Maraming salamat po. At ganun din po sa ibang sumusuporta at nag-share ng ating video. Maraming salamat din po. Good day po muli sa inyong lahat.